Hola! Toleleche, toleleche. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay Lunes, April 6, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 28, verse 8 to 15. Noong panahong iyon, dali-daling umalis sa mga babae ng libingan. Pinagaharian sila ng magkahalong takot at galak, at patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati, at lumapit sila, niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Pagkaalis ng mga babae, pumunta naman sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at ibinalita sa mga punong saserdote ang lahat ng nangyari. Nagtipon-tipon ang mga ito at matapos makipagpulong sa matatanda ng bayan, sinuhulan ng malaki ang mga kawal at inutusan sila ng ganito ang ipamalita. "Samantalang natutulog kami kagabi, naparito ang kanyang mga alagad at ninakaw ang kanyang bangkay." Sinabi pa nila, "Huwag kayong mag-alala, makarating man ito sa gobernador, kami ang bahala." Tinanggap ng mga bantay ang salapi at ginawa ang bilin sa kanila. Hanggang ngayon, ito pa rin ang sabi-sabi ng mga Hudyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Easter Monday po sa inyong lahat. Napakaganda ng gospel natin na pagkatapos maranasan ng mga babae ang himala na muling pagkabuhay, narinig niyo po kung ano yung sinabi ng gospel, ano yung description. Umalis agad sila sa libingan na may halong takot at malaking galak upang upang ibalita sa mga alagad ang nakita nila. Take note, magkahalong takot at malaking galak. May takot pa rin, pero may galak. Nandun pa rin yung kaba, pero mas may lakas upang tumakbo. Dahil minsan, ganun talaga yung tunay na pananampalataya. Hindi ibig sabihin wala tayong takot, kundi may takot, pero kahit nandoon yung takot natin, patuloy pa rin tayong sumusunod. Habang sila ay tumatakbo, sinalubong sila ni Jesus. Napakahalaga ng message nito, napaka-powerful na kapag ang isang tao ay kumikilos para ipahayag ang mabuting balita, doon niya mas lalong nararanasan ang presensya ni Jesus. Pero alam niyo po, napansin niyo rin ba, nakasabay noong kwentong ito, mayroon pang isang kwento sa gospel. Habang ang mga babae ay nagdadala ng katotohanan, ang mga bantay naman ay pumunta sa mga punong saserdote sa matatanda ng bayan at doon nagsimula ang pagtatakip ng katotohanan. Nung panahon ni Jesus, uso na yung fake news, uso na yung news blackout. Anong ginawa sa mga kawal nang nireport nila kung ano yung nangyari? Binigyan sila ng pera upang ikalat ang maling kwento. Pinapakalat nila na di umano'y ninakaw ng mga alagad ang katawan ni Jesus habang sila'y natutulog. Dito natin makikita ang dalawang magkaibang tugon sa muling pagkabuhay. May mga taong handang maging saksi sa katotohanan, pero meron din namang taong handang maging bayaran para sa kasinungalingan, para hindi mabago ang kanilang posisyon.
At kung susuriin natin ang sarili natin, minsan nasa pareho tayong sitwasyon ng dalawang ito. May mga pagkakataon na alam natin ang tama, pero mas pinili nating manahimik dahil mas convenient ang hindi magsalita. May pagkakataong malinaw ang katotohanan, pero mas pinipili nating tanggapin yung mas madaling paniwalaan kaysa sa hamon ng pagbabago. Minsan, hindi pera ang kapalit ng pagtatakip sa katotohanan. Ang kapalit ko minsan ay yung pride natin, yung image natin, yung ating personal na interest. Mali na nga, i-justify pa. Ito yung hamon sa atin ng gospel. Kaya ang paanyaya sa atin ay maging tagapagdala tayo ng katotohanan, hindi yung tagapagtanggol ng kasinungalingan. Come on, baka mali na talaga. Huwag na nating patulan pa. Ngayong araw na ito, tanungin natin yung sarili natin. May mga katotohanan ba sa buhay ko, pero iniiwasan kong harapin? Sa anong sitwasyon ako tinatawag ng Diyos upang maging tapat? Let us pray. Panginoong Jesus, salamat sa muli mong pagkabuhay. Sa iyong muling pagkabuhay, ito yung katotohanang nagbibigay buhay. Sa mundo naming maraming ingay, tulungan mo kong makinig sa katotohanan mula sa iyo. Sa panahong maraming takot at pagdududa, gawin mo kaming matapang na saksi ng iyong presensya. Linisin mo po yung puso ko sa anumang pagtatakip, pag-iwas o panghihina. Turuan mo akong piliin ang tama kahit mahirap at maging tapat kahit walang nakakakita. Nang araw-araw ay mamunga ang aming buhay sa katotohanan, pag-asa at pagmamahal. Amen. Friends, na-bless ka ba ng gospel reflection natin ngayon? I-share natin ito sa ating mga kaibigan, kakilala, sa ating mga GC, sa mga kamag-anak, sa mga classmates natin. Baka ito yung kailangan nilang message for today. At kung halimbawa may kakilala ka rin na parang pagod na parang Biyernes Santo pa rin sa kanila hanggang ngayon. Ngayon ay araw ng Lunes, meron tayong pahinga with Jesus. Attend po kayo mamaya pong hapon, 5:30 ng hapon sa St. Augustine Parish, Pahinga with Jesus Community. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan. Makita-kita tayo mamaya, magkarinigan tayo bukas. Laging nagpapaalala, halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabuting gawa. God bless us all.